Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Ang ating pong subject is all about eschatology. Under din ito ng Systematic Theology 4. Kaya sa mga may bridge subject na si Steo 4 and sa mga nag-enroll po na sa curriculum nyo po ay may si Steo 4, ito po ay required po sa inyo. So, ito po yung atin pong topic ngayong gabi, Biblical Foundations of the Last Days, Prophecies of the Past. Ito yung konting verses about the Old Testament uh, prophecies and New Testament prophecies about the last days. So magandang gabi po sa bawat isa. And after this Old Testament and New Testament prophecies, meron tayong chapter 3, yung different views or approach in interpreting Revelation. Yung tinatawag na idealist, historicist, and futurist view. At yung isang medyo namamayagpag ngayon, preterist view. So yan, sa mga prepare na makinig ng atin pong pagtuturo, comment po tayo ng I'm ready. I'm ready. Hindi ba nakikita? Gusto niyo ba makita yung pagmumukha ko? Open natin yung cam ko dito. Saglit. Yan, medyo side view nga lang at saka madilim. Side view na lang. Doble po ba yung ano no, boses natin sa Zoom? Teka lang ah. Hindi po, klaro po pa. Oh, okay po. Sa live stream po ba? Check ko lang yung live stream natin. Yan. So I'm checking lang yung atin pong live stream. May sounds pa ata yung live stream natin. Masyadong malakas. Okay. So ayan. Prophecies of the past. So, sa Old Testament tayo, no, prophecies about the last days. So have you ever wondered if the Bible really speaks about the end of the world? Kasi maraming taong hindi pa rin naniniwala sa end of the world na about Bible. Ang paniniwala lang nila pag sinabing scientific, end of the world kapag naglamlam na yung araw o pumutok na yung araw, kapag inabuso na yung earth dahil maubusan na ng mga resource or pollution, lilipat sa ibang planeta. Yun yung mga napapanood natin no, sa Hollywood, particularly sa Netflix ngayon, mga palabas sa TV, ganyan, or end of the world, possibly ang sinasabi nila is lulusubin tayo ng mga alien species na makikita nila ang Earth at ayan, sasakupin ng sangkatauhan, or ang isang bago namatay si Stephen Hawking, ang sinasabi niya na possible na end of the world daw ay pag-take over ng AI or artificial intelligence o mga robots na may artificial intelligence. And yun yung usong-uso ngayon na mga ano po, palabas sa Netflix, sa Hollywood or sinihan. And yung latest kong napanood is yung nung 2023 si Jennifer Lopez, yung Atlas. Yan, about AI naman din yun. May AI silang ginawa at yun ang gustong sumakop ng bansa or hindi bansa pala, ng buong mundo. So, have you ever wondered if the Bible really speaks
about the end of the world. So, did ancient prophecies know what would happen thousands of years later? So, the Old Testament holds surprising answer to this question at yun nga yung ating ipapakita. Within these pages are powerful truth, exciting prophecies, and actually these are life-changing messages about the last days. Kaya hanggat maaari, ang atin pong objective sa pag-aaral, lagi ito sa Mobile Bible School is not just only for cognitive or yung sa mind natin na maging malalim tayo sa kaalaman, kundi pati uh, volitional, no, na pati sa paggawa natin or makikita sa ating action na nababago tayo. May transformation not only sa belief system, no, but also affective. Yung ating heart, emotion, and buong pagkatao natin, behavior, dapat ay nababago. So, life-changing dapat talaga ang eschatology. So, these are not just dusty old texts. They are proof of God's eternal plan for humanity. So, let's uncover some verses that makes the Old Testament essential for understanding the last days. Ito yung number one na example natin, no? Yung sa vision ni Isaiah. Sa Isaiah chapter 7, verse 14, hindi ko nailagay dito. Sabi po doon, the Lord Himself will give you a sign, a virgin will have a baby and his name will be Emmanuel. Actually, this is a marking sign talaga na importante sa Old Testament, no, na dineclare talaga na merong isang maipapanganak sa magitan ng birhen. Hindi siya natural way of birth kasi virgin tas manganganak, no. Unlike today, pwedeng manganak ang virgin sa magitan ng artificial insemination, no, gagamitin lang yung sinapupunan kahit virgin yung isang babae, pwede siyang gawing surrogate mom, 'di ba po? Pero hindi yun ganun Ito talaga walang ginawang scientific. It's all supernatural by the Holy Spirit na conceiving, no? At yun yung vision ni Isaiah. So hundreds or centuries before the coming of the Lord Jesus Christ, talagang it marks as a miraculous and fulfillment, no? At yung promised savior na yon ay hindi lang basta natatapos doon. God with us o yung tinatawag na Emmanuel, sabi sa Isaiah chapter 7 for verse 14, his name will be Emmanuel. It was also ang tawag dito yung ni-recall ng angel, no, kay Mary and kay Joseph na tatawagin niyo itong Emmanuel because God is with us. And obviously he is God dahil kung si God ang father ni Jesus Christ at hindi biological father, therefore God din, no, ang nagkatawang tao na si Jesus Christ. So ayan, may mga pumapasok po sa atin pong admit lang natin sa Zoom. Yan. Good evening po sa mga bagong join sa Zoom. And itong dumating or nag-incarnate na Diyos din, hindi lang yun yung doon natatapos yung story And He promised that He will come again and take you to myself so that where I am, you may be also. Okay? I will come again. Personal coming ito hindi to spiritual coming, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng mga angels nung umakyat na si Jesus Christ after Jesus rose from the dead and ascended into heavens. So angel confirmed this promise. Maliban sa confirmation to Isaiah nung pinanganak si Jesus Christ, again, meron na namang confirmation ng angels nung umakyat siya sa langit. Sabi doon, this same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. So same, no? Hindi spiritual coming ang tinutukoy dito, kapatid. Same. Physical coming. That's why dito sa eschatology mahalaga na malaman natin na hindi po
symbolical ang coming ni Jesus Christ or through another person na nagsasalita na siya na daw si Kristo. At isa nga yun sa mga signs ng false Christ and false prophets in the last days, di ba? So, yan po. In Acts chapter 1:11, the angels confirmed his promise. So, these words give us hope and anticipation tulad ng prophecy ni Isaiah na na-fulfill ng first coming. And then these angels na nag-proclaim, mapufulfill ulit po yun. So, every promise in the scripture from the Savior's arrival to His second coming points out to the unchanging plan no, para sa atin na mga redeemed and to restore all things. Ang tanong, are you ready when He come again? Ready na. Sabihin nyo nga, comment nga tayo ng ready na kung ready na tayo na sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sa mga hindi pa ready, makinig kayong mabuti and nawa this lesson will make us come to repentance, mga kapatid. Ikalawang verse sa Bible is yung Isaiah chapter 9 verse 6 to 7 na sinasabi po doon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and sabi nga doon, he shall be called Wonderful Counselor, Prince of Peace, Everlasting Father. So yun po yung verse na nakalagay. And this government, sabi pa nga doon, will be upon his shoulder, di ba po? And peace, there shall be no end. Pagdating sa verse 7. Alam na natin yan, itong verse na ito. Itong prophecy na ito, it points to Jesus Christ, obviously, 'di ba? Alam naman natin. Meron akong narinig na isang rabbi, they are saying na may record daw talaga sila na merong ipinanganak daw noon nung sa Isaiah chapter 9 verse 6 na may earlier fulfillment daw. Uh, may mga theologian din na nag-confirm noon. At may nagsabi na si Mahershala Alashbas daw yan. May mga nagsasabi din na gano'n. Or nung panahon niya, na meron daw na lumitaw na ganoon. Pero we don't have to be moved by that. Kailangan maging stable tayo and steady sa faith natin. No? Kahit sino pang magsabi na, hindi si Jesus Christ yan. No. Sigurado ako si Jesus Christ talagang tinutukoy dito. At yung sinasabing government and peace, there shall be no end. Hindi yan, so hindi lang ito basta nung coming ng incarnation eh. In this verse, it also talks about the millennial reign of Jesus Christ. Di ba po? Kasi hindi pa naman to finally or 100% fulfilled. Yung peace there shall be no end unless sa loob ng church, no, yung mga redeemed talaga, yung mga genuine Christian ay fulfilled na siya dahil meron na sa atin na peace and He is Jesus Christ. Tinanggap na natin yon at nagahari na siya sa atin. Pero iba pa rin yung eternal reign na tinutukoy dyan in context sa buong book ng Isaiah. So in God's theocratic kingdom, yan talagang gustong itayo ng Lord yung theocracy. Di ba? May tinatawag na democracy, may monarchy, communism, bureaucracy, iba't ibang klase ng government, may sultanate. So, yung mga government na yon, taong naghahari when God or Jesus Christ return, so that is called theocratic na. No, ang Diyos na ang naghahari. So He alone will reign through Jesus Christ. And the Bible declares in Revelation chapter 11 verse 15, sabi nga, the kingdom of this world are become the kingdoms of our Lord and His Christ. And He shall reign forever and ever. So ngayon ba, na-fulfill na ba ito? So no longer will power be misused or corrupted tulad ngayon. No longer na pagdating ni Jesus Christ. So instead, Jesus will rule the perfect justice, truth, and love. Psalms 96 verse 13, another prophetic prophetic word, He shall judge the world with righteousness and the people with His truth. Kaya
maliwanag dito mga kapatid, the promise of His kingdom talaga, it gives us hope. Lalo na ngayon, malapit ng eleksyon, marami na namang paasa at maraming umaasa. May mga binibitawan na akala mo yun na yung pag-asa, pero ang totoo na kay Jesus Christ lang pala. So amidst of these challenges in our current world, as believers, no, we look forward to that day when God's perfect reign will replace all human systems and He will bring the true, sabi dito, true peace and unity na hindi talaga ma-accomplish ngayon itong unity na yan. Karamihan, disunity, division, sa loob man ng church, sa labas ng church, sa pamilya, sa politika, kahit saan. There's a lot of division. So the question is, will you be a part of this eternal kingdom na tinutukoy sa Bible? Yes nga ang sabi natin, comment tayo ng yes if we are longing to become a part of this kingdom. And the choice to follow Jesus, kapatid, is not tomorrow but today. If you are not yet prepared or ready and medyo blurry ang yung future at sinasabing, hala, makakasama ba ako sa kingdom na to? So the choice to follow Jesus today determines your place, no? Kung nasa ng heart mo ngayon, nasa place ba yan ng worldly things or place ng godly things? So that's the sign. No, sabi nga ng Lord, sa huling araw, ang masama lalo magpapakasama, ang mabuti lalo magpapakabuti. Kaya nawa, habang tayo po ay nag-aaral, nakapag-decide tayong mabuti. Na hindi porke kahit mga lingkod na, kahit mga pastor na, hindi dapat maging overconfident na ligtas na ako. Bagamat alam natin, no, sa iba, hindi nawawala ang kaligtasan or nawawala ang kaligtasan. But sometimes, no, yung inuugali at saka yung ikinikilos natin, baka tayo pa yung sabihin sa Matthew chapter 7 verse 21 na gumagawa pa nga sila ng himala, nangangaral sa pangalan ni Jesus Christ. So iba-ibang denomination din yan, sabihin natin. And one time, God will say unto them, lumayas ka sa aking harapan, no? Di ba? Mapagawa ng masama because we are not walking in the will of the Father. So we have to walk in the will or God's will. Ikalawa mga kapatid, itong verse sa Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34. I will make a new promise with the people of Israel and I will forgive their sins and forget the wrongs they have done. So ito yung napakagandang last days din na fulfillment, no? The prophet Jeremiah shared exciting news from God about a new way to know Him. So it's a picture of a new promise. Sabi nga nila, new covenant. So this new promise or new covenant was different from the old rules, yung written from the stone. This rule is written in the heart. So God promised to change people's hearts so they could know Him personally. Kaya pinersonal tayong puntahan ni Jesus Christ para makilala siya ng tao personally. Pero marami pa rin hindi naniwala sa Kanya. So this was a clue about what Jesus would do later. At nasabi na nga niya yun na babalik siya muli. When Jesus died on the cross and came back to life, He made this new promise possible. And He took away our sins so we could have a close relationship with God. So this is is important because it prepares us for the future. Siyempre, hindi ka naman maliligtas kung hindi dahil sa saving power ng blood ni Jesus Christ through the cross. And God will make everything new just like as He promised. Kaya kung sino daw nakipag-isa kay Kristo, sabi nga doon, ay isa ng bagong nilalang. We are new creature or new creation. So Jeremiah's word remind us that God doesn't just want us to follow rules. Yung lalo na yung mga old rules. He want us to be close to us. Na habang napapalapit tayo sa Kanya at siya ay lumapit na sa atin dahil tapos na yung part na lumapit siya eh. So this promise give us hope and shows us how much God loves us. Talagang very sincere ang love ng Lord sa bawat isa na pinersonal niya tayo. Ngayon, nanonood ang bawat isa. I-share natin ito sa mga GC natin sa loob ng church. Pwede nating i-share sa mga church leaders natin. Because our
platform, Mobile Bible School, is not just teaching theology alone. We are teaching also a transformation of the heart. So ang tanong, will you accept His promise and let Him change your heart? Diba? Kaya dapat willing tayo. Ang salitang metanoia is, yun yung salitang repentance, is change of mind. But hindi lang basta mind, but it is a transformation of changing of heart and mind. Maybe we believe the repentance is once, dahil tapos na. After that is, syempre, it precedes the change in behavior and attitude. Kaya kung hindi pa tayo nababago sa behavior natin at saka attitude, baka ang tanong dyan, baka hindi pa tayo tunay na ligtas. At maraming naniniwala, sabi, ay, hindi na nawawalan ng kaligtasan. Ba't hindi sumama yung ugali mo? Di ba? Kaya may questionable pa rin doon. Number 4, power of resurrection. Sabi nga sa aklat ng Ezekiel, number 4 na tayo, the power of resurrection. Chapter 37, verse 5, I will make breath enter these bones and they will live. Ito yung dry bones na meron ngang kanta ng mga bata or kabataan din. Bones them. Di ba? Ah, alam niyo yung kantang yon. Kahit sa mga napanood ko yun, meron din sa Chuchu TV, yung mga kantang yun. Actually, galing yan dito sa Bible yung kantang yun. And it was prophesied by the prophet Ezekiel, and napaka-amazing nitong video na ito na there's a life coming from death. And God showed him a valley full of dry bones. Talagang valley ito ng dry bones. So it was a vision, and it's a picture of how God could bring his people back to life. No, spiritual man, but sa mga futurists and literalists, they are seeing this as not only spiritual. Kahit nga si Apostle Paul, no, sinabi niya na talagang in a twinkling of an eye, no, mababago yung mga nananalig kay Kristo, pero hindi sila ang mauna kundi yung mga natutulog or nauna na or namahinga na sa grave. So they will resurrect, and Jesus also told that na I will resurrect no those who are dead, 'di ba? Na nananalig sa kanya, those who believe in him, he will resurrect someday. At ito nga po 'yun, yung Ezekiel sa vision. So it's a picture of how God could bring his people back to life even things seems hopeless. So it shows that God's power can make dead things alive again. So this is also a promise about the future. One day, everyone who believes in Jesus Christ will be raised to a new life. Amen po ba? Itong corruptible body ay mapapalitan ng incorruptible. Kung may mauna man sa atin, kung tayo ay nakikita natin sarili natin na para bagang wala ng pag-asa at wala ng kagalingan dito sa ating katawan, huwag kang matakot. Dahil kung kumatok man ng kamatayan at kumakatok at gusto ng buksan ni kamatayan ang hantungan natin, it's a victory. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, to live is Christ and to die is gain. Kaya ganan siya ang mamatay, kapatid. Isa sa pagiging Kristiyano ng pagmamature natin ay yung hindi na tayo takot mamatay. Amen po ba? At kung sakaling matakot man tayo mamatay, ang katakutan natin, yung napaka-passive natin na mag-share ng Word of God sa pamilya natin, sa anak natin, sa asawa natin, kasi yun ang ikatakot mo na pagdating ni Jesus, hindi sila makasama. Yun ang masakit. Yun ang nakakatakot. And hopefully, magkaroon ng revival sa family, sa loob ng church, sa inyong magkakaibigan, magkakabatch, nag-meet up kayo. So, yun yung power ng resurrection ng Panginoon, kapatid, kung bakit siya napunta rito, para magamit niya tayo to share the gospel. Amen po ba? Para it reminds us to the last days will bring a new beginning for God's people. Kahit luma yung kwento niya, there's still new beginning in Christ. And number 5,
obviously, may prophetic pattern din dito. Tatlo lang inilagay ko. Kung pupunuin ko yan, ang dami talagang prophetic pattern dyan eh. So sa Exodus na lang, it's a picture of deliverance pointing to salvation through Jesus. At ganun din sa panahon ngayon. As we have Jesus, and magkakaroon din ng physical exodus sa atin. Yun yung resurrection and glorification. So tabernacle din is a symbol of dwelling with God, or God's dwelling with His people. So it was fulfilled in Jesus and pointing to His eternal presence in the New Jerusalem. 'Di ba? Yung temple, sabi doon, wala nang templo doon. In Millennial Temple meron, pero sa New Heaven and New Earth wala na daw templo doon because si Jesus Christ na mismo yung magiging templo because He is dwelling, and yung glory niya ay nasa atin din. He shared His glory to His sons and daughter. And last, si King David is a type of Jesus Christ whose eternal throne is established in Jesus. Kaya tuloy-tuloy yung restoration ng throne ni David. And number 6, yung kay Malakay. It's all about the purging of sin and refiner's fire. Hanggang ngayon, gagala-gala pa rin ang kasalanan. Hanggang ngayon, kahit Kristiyano ka na, nagkakasala pa rin. Sinasadya man o hindi, still, our past, sinner, makasalanan, but dahil binago na tayo ng Lord, may sinasabi sa Bible din na, hindi na tayo makasalanan. Ibig sabihin, yung past sins natin ay na-deal na, binili na ng dugo ng Panginoon, pero hindi natin maiwasan na magkaroon tayo ng mga mistakes, di ba? So, bilang tao, hanggang nandito tayo sa mortal na katawan, nagkakasala pa rin tayo. Even though it will not come into or mapupunta sa tinatawag na eternal damnation, no? So, sa message ni Malakay, ang sabi niya po dito is, He will sit as a refiner and purifier of silver. So, it talks about the last days. Actually, God will completely purify His people. Hindi ang purification ay sa, ang tawag dito, sa purgatorio, kapatid. So, just like the silver must be purified in fire, how many times? 7 times. Ganun din ang ating faith. And it also typified as a gold, di ba? According to Peter. So God uses these challenges and this judgment to purify our hearts and remove our sins. Kaya nga aalisin na si Satanas pag dumating na si Jesus Christ in His millennial reign. And it prepares us for the last days, no? Ngayon pa lang, God's blood continues to purify us and sanctify us to position us into Christ, dahil ang commandment niya, be holy for I am holy. So that's sanctification. So this prophecy speaks of God's work in purifying His people, reminding us that His judgment and mercy are central to His redemptive plan. Kasama po yun. So it may be difficult, but it's through God's refining process that we are prepared for the future eh. That's why sabi nga niya, He will make all things new. Praise the Lord. Amen po ba? Wala nang bago sa mundo. Pag nakikristo ka, may bago. Because His love is new every morning. Amen. Pagising mo sa umaga, new creation ka pa rin. The old has gone, the new has come. Araw-araw yun. Number 7, preparation for judgment. Ito yung tinatawag na the day of the Lord. At sa aklat ni Joel, sabi dito sa Joel chapter 2 verse 31, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. Yung sinasabing the great and terrible day, maraming mga ibig sabihin ng the day of the Lord, the great terrible day. Ito, meron ako ditong book. Banggitin ko. I-rehearse nyo na lang. Kung medyo malate kayo at nagte-take notes kayo, bibilisan ko, i-post nyo na lang kapag i-review nyo na lang itong ating live. Lalong-lalo na kapag
na i-upload natin to sa YouTube. So maraming verses na tinutukoy dito about the day of the Lord na tinatawag. Hindi ito yung day of the Lord na nung Old Testament lang or ngayon lang. Actually, there's a future implication talaga nitong mga salitang day of the Lord. And mostly, itong day of the Lord na tinutukoy is about the tribulation, no? And not just tribulation, the great tribulation. Possibly, ito yung mga sinasabi. There are lots of verse. Let me recite for those who are taking notes and for future readings and study na lang natin. Kung gusto nyo makuha lahat, wait nyo na ma-upload sa YouTube. The time of Jacob's trouble. Ito yung mga pangalan sa Old Testament. Time of Jacob's trouble in Jeremiah chapter 30 verse 7. The 70th week of Daniel in Daniel chapter 9 verse 27. Jehovah's strange work, Isaiah 28:21. Jehovah's strange act, Isaiah 28:21. The day of Israel's calamity, Deuteronomy 32 verse 35 and Obadiah 12 to 14. Yung tinutukoy na the tribulation sa Deuteronomy 4:30, the indignation in Isaiah 26:20 and Daniel 11:36, the overflowing scourge, Isaiah 28:15 to 18, the day of vengeance, Isaiah 34 verse 18, and the year of recompense, Isaiah 34:8, the time of trouble, Daniel 12:1 and Zephaniah 1:15, the day of wrath, Zephaniah 1:15, at lima itong sa Zephaniah 1:15, day of wrath, day of distress, day of wasteness, day of desolation, and day of darkness. So lima yon. Yung day of darkness, tinukoy din niya sa Amos chapter 5:18 and verse 20 and Joel chapter 2 verse 2. The day of gloominess, the day of clouds, the day of darkness, lahat yan, Zephaniah 1:15 at Joel 2 chapter 2. At meron din sa verse 16 ng Zephaniah chapter 1, the day of trumpet and the day of alarm. So yun, Old Testament lahat yun, and it always talks about something very distressful, punong-puno ng trouble, wrath of God. Siyempre, kung anak ka na ng Diyos, God is not having wrath to His child, di ba? Wala nang wrath sa atin. Ano ba yung wrath? Hindi daga yun, ha? Poot. Yun. So, poot. Hindi na napopoot ang Diyos sa mga anak niya, kapatid. Kaya, kung itong poot ay ibuhos ng Diyos, ay sa tingin ko, hindi tayo para doon. Kaya nga ang sinasabi sa Bible, ililigtas tayo sa poot. It's either, kung ikaw ay post-tribulationist, ililigtas as in, mapopot ang Diyos, ibubuhos niya lahat ng galit niya sa mundo pero hindi tayo ma-harm. Or kapag pre-tribulationist ka, as in physically talaga aalisin na through rapture and then yung puot ng Diyos sa 7 years tribulation niya ilalagay. So yun yung mga to be balanced sa pag-aaral na ito, yun yung mga pag-aaral natin. At kita natin dito, it's all about the judgment and restoration. So he prophesied about the day of the Lord, and this prophecy warns of the coming judgment but also gives hope for those who call on God's name. Kaya sabi nga sa New Testament, those who call upon the name of the Lord shall be saved. Dito ko binasa yon sa book ni Tim LaHaye, Charting the End Times. And at the end of our class, i-scan ko to at ilalagay ko as PDF. Lalong-lalo na sa mga dispensationalist dyan. Ayan. Kompleto po yan. From innocence, conscience, civil government, promise, law, Israel, grace, millennial kingdom, from eternity past hanggang eternity future. So, ayan. Pakita ko sa inyo sa Zoom. Sa Zoom lang. Hindi nakikita. Ayan, no. Hindi nakikita sa atin pong ayan. So, nakita ng mga nasa Zoom, pero hindi nakita sa atin pong live stream. Hayaan nyo,
magkakaroon din po kayo niyan. So, i-officially enroll nyo lang sa mga nanonood sa Zoom at interested po magkaroon ng copy. And number 8, ito na po yung last. It's all about the proclamation of God's sovereignty. Yung kay Daniel, sa book of Daniel. Sabi doon sa Daniel chapter 2 verse 44 po yan. And in the days of these kings, shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. No, na nagbigay ng hint si Lord kay Daniel na darating talagang panahon na sa lahat ng mga kingdoms nitong mga hari na ito ay matatapos din yan. Pero pag itinayo na ni Jesus Christ yung kanyang kingdom, meron din tinutukoy sa Daniel chapter 9 na ganun, yung rock na babagsak doon sa feet ng malaking statue or image na nakita ni Nebuchadnezzar, di ba? At nagkadurog-durog yung image na yon at as in napulbos, and yung bumagsak na bato na yon, it became a rock that is immovable rock, and the kingdom was spread and it will be forever and ever, and tumutukoy yung rock na yon Jesus Christ as the rock. Yun yung mga vision ni Daniel na talagang hindi pwedeng na-fulfill na ito before Jesus Christ came or fulfilled already after Jesus Christ came. Hanggang ngayon, marami pa rin naman naghahari, di ba, na hindi karapat-dapat. Nandiyan pa rin sila sa tabi-tabi. Kaya iba pa rin talaga yung last days or eternal kingdom na tinatawag. Yung kingdom forever. So Daniel's visions of kingdom, rising and falling, highlight God's sovereignty over history and plan to establish an eternal kingdom. Pagpapakita talaga na kahit anong gawin ng tao na ayusin ng gobyerno, hindi talaga magagawa na tayo po ay talagang maging perpekto sa pamamahala. Only Jesus Christ could do that. And yun ang hope natin. Amen po ba? So, Daniel's vision reminds us that no matter what happened on earth, ano man mangyari ngayon sa mundo, rise and fall, impeachment, matalo yung tuta natin sa eleksyon, manalo matalo, still God is in control. Yun ang kailangan nating tanggapin. Amen po ba? He is preparing to set up His everlasting kingdom, and we can have hope that He will rule someday. As in, physical rule po yun. Amen po ba? So, the Old Testament is a tapestry of promises and patterns that prove God's plan for the last days. Tapestry, ano po yan, yung parang ginagawang nininit na tela, or sometimes it was used as a carpet. Yun, talagang may pattern siya, di ba? Yung mga carpet may mga pattern yan. It is a tapestry of promise and pattern. Nagkakaugnay yung promise na yan, yung pattern na yan, talagang iisa. It's all about Christ-centeredness and the ruling of His when He came, or at His coming again. Amen? So as we study these prophecies, we see how God's plan unfold across history. Unfolding actually, one by one, it's unfolding. And this eschatological studies reminds us that God is in control from beginning to the end. For He is the Alpha and Omega of everything. Amen po ba? Kaya nga, ganun din sa ating faith. He is the author, He is also the finisher. So surely His promise written in the Holy Scripture will come to pass. Ito, without hindrance yan. Without hindrance. Amen po ba? Kaya maniwala man tayo o hindi, talagang walang mintis yan. Mark chapter 13:31, sabi doon, the earth and the heaven and earth will pass away or shall pass away, but His word will remain. It will never pass. Hallelujah. So, are we ready for the second topic under chapter 2 ng Biblical Foundation of the Last Days? So, this is an ebook po. Ang alam ko ito ay 10 chapters, pero hindi natin yan matatalakay lahat. Nawa mag-avail kayo nitong ebook natin.
Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.